Bago ko po simulan ang ating kwento ay babatiin at papasalamatan ko muna ang ating mga project sponsors na sina Ma'am Rose Presbiteros, Ma'am Sarah Brightman at Ludenia Long. Pati na rin ang ating mga channel members na nag-join sa ating membership na sina Kababalaghan Stories, Silver Wolf, Sir Joel Due, Ma'am Lil Jaime Pagalan, Ma'am Norma Calyeda, Ma'am Christine Olson, Ma'am Savannah Marsan, Ma'am Lisa Marie Resentes at si Sir Winston. Maraming salamat po at naway pagpalain pa kayo ng ating poong may kapal at kalooban palagi ng masiglang pangangatawan. Sa mga gusto po makibahagi sa ating proyekto ay pwede po kayong mag-join sa ating membership o direktang makipag-coordinate sa akin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po, Sir Carl. Una sa lahat, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Itong kwento pong nais kong ibahagi sa inyo ay nangyari nitong nakaraang taon lang sa pamilya ng matalikong kaibigan. Tawagin na lang natin sila sa pangalan na Lynn at Mario. Sila po ay may 2 anak at nakatira sa bukid. At ang tanging ikinabubuhay nila ay ang pagsasaka at ang pagtatanim ng mga gulay. Wala rin silang kapitbahay at ang tanging pinakamalapit lang sa kanila ay ang bahay ng mga magulang ni Lynn. Subalit kailangan mo pang tumawid ng ilog upang makarating doon. Nito lamang pong nakaraang taon ay humagupit ang bagyong Ursula at isa ang bayan namin sa malubhang na salanta. Sa mismong araw na iyon ay inalarma ang mga tao na may darating na bagyo sa pamamagitan ng pag-anunsyo sa radyo. Napagpasyahan ni Lynn at Mario na makikituloy sa isang kamag-anak malapit sa bayan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pagkalipas ng unos, muling bumalik si Lynn at Mario sa kanilang tahanan. Nanlumo sa lungkot ang mag-asawa sa sinapit ng kanilang bahay dahil nabagsakan ito ng isang malaking puno ng mangga. At dahil nga sa may katagalan na rin ito at yari lang sa pawid at kawayan, halos wala na silang mapakinabangan. Kaya nagpasya ang mag-asawa na magpatayo na lang ng bagong bahay. Kaya naman nakiusap si Lynn sa kanyang tiyahin kung saan sila nakisilong noong humagupit ang bagyo na kung maaari ay doon muna sila pansamantala habang ginagawa ang kanilang bahay. Subalit 3 araw pa lang ay nagpaparamdam na ng pagkairita ang tiyahin ni Lynn. Halos hindi na makakilos ang mga anak nito dahil laging nakasigaw ang tiyahin. Dahil daw sa nag-aalala na baka masira ang kanilang mga kagamitan, maging ang pag-upo sa upuan ng mga bata ay pinagbabawalan ng kanyang tita at ang sabi baka daw magasgasan. Kaya naman hindi na nakatiis pa si Lynn sa nangyari at nagyaya na ito kay Mario na umuwi na sa kanilang bahay. Pumayag din naman agad ang asawa nitong si Mario sapagkat nauunawaan nito ang saloobin ng asawa. Bago pa sila dumiretso sa kanilang bahay, ay dumaan muna silang mag-anak sa bahay ng magulang ni Lynn at naikwento ang dahilan ng maaga nilang paglipat. Naluluha naman ang 2 matanda sapagkat naisin man nilang patuloyin ang mga ito sa kanilang kubo ay hindi naman sila magkakasya dahil napakaliit lang talaga nito at sadyang ipinagawa para lamang sa 2 tao. Magtatanghali na nang dumating ang mag-anak sa kanilang bahay. Tanging bubong at sahig pa lang ang natapos dito at mga pamakuan ng dingding. Pagkatapos man ng halian at makapagpahinga ng sandali ay magkatuwang na pinalibutan ni Lynn at Mario ng tagpi-tagping tarpulin ang ibabang bahagi ng kanilang bahay upang kahit papaano ay may magsilbing dingding. At bago pa man dumilim ay maaga na silang naghapunan upang maaga rin makapagpahinga. Nagkabit ng kulambo si Lynn para sa mga bata upang hindi ito pagpiestahan ng mga lamok sapagkat pagsapit ng gabi ay sadyang malamok sa lugar nila. Sinapinan rin ito ng malapad pang tolda sa itaas na bahagi ng kulambo upang hindi magligalig ang 2 bata sa pagtulog. Dahil laging nakatingin ang mga ito sa bukas na bahagi ng bahay na hindi kayang sakupin ng ginawa nilang dingding.
Dahil na rin sa pagod ay maaga na rin silang nakatulog mag-asawa. Nang malalim na ang gabi ay biglang nagising si Lynn sapagkat gumagalaw-galaw ang kulambo at sumagi bigla sa isip niya na baka lumabas si Mario ng kulambo dahil nasa kabilang bahagi ito natutulog at pinagigitnaan nila ang mga bata. Ngunit bigla siyang nagtaka nang makitang mahimbing ang tulog ni Mario at hindi naman ito gumagalaw. Kaya bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya maintindihan na natili lamang siyang nakahiga at nakikiramdam kung saan nagmumula ang gumagalaw sa kulambo. At nang matukoy niya ito kung saan, dahan-dahan siyang bumangon at mula sa loob ng kulambo, sinilip nito kung ano ang gumagawa noon. At laking gimbal niya sa kanyang nakita. Isang napakapangit na hubot-hubad na nilalang. Animoy naligo ito sa langis. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway ang mahabang dila nito. Nais pala nitong tanggalin ang tali ng kulambo mula sa labas. Kaya napasigaw sila ng malakas, "May aswang!" Habang tinatawag din ang pangalan ni Mario upang gumising. Kaya nagising si Mario at ang mga bata. Umangil pa ito kay Lynn na animoy nagalit sa kanyang ginawa na pagsigaw. Inutusan sila ni Mario na huwag umalis sa gitnang bahagi ng bahay habang kinukuha ang kanyang talibong o yung mahabang itak at sabay tumalon ito paibaba ng bahay. Sabay tusok na rin ang talibong sa lupa at sinugod ang aswang. Mabilis itong nakaiwas sa ginawang pagsugod ni Mario. Subalit sa pangalawang pag-unday ni Mario, kasunod ng kanyang unang atake, ay naabot nito ang paa ng aswang. Umangil ito ng malakas, tanda na nasaktan at tumingin kay Mario ng mabalasik bago tumalon patungo sa masukal na bahagi ng kanilang lugar. Hindi na muling natulog ang mag-asawa ng gabing iyon. Nagbantay na lang sila magdamag sa pag-aalala na baka bumalik ang nilalang na iyon. Kinaumagahan, nagtungo si Lynn at mga anak nito sa bahay ng kanyang mga magulang upang ipaalam ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi. Kung kaya naman, may pag-alalang nagsabi ang ama ni Lynn na delikado sila na baka muling bumalik ang nilalang na iyon at magdala pa ng mga kasama. At dahil nga sa normal na sanayon namin ang mga ganitong pangyayari, kaya karamihan sa mga tao ay alam ang pangontra sa mga nilalang ng dilim. Kaya nagpasya ang mga magulang ni Lynn na makitulog sa bahay nila sa gabing iyon at naghanda na rin ng mga pangontra laban sa aswang. Pinagkaabalahan nilang gawan ng bakod ang paligid ng bahay at pinalibutan na rin ng baging ng halaman na makabuhay. Maging ang bubungan na yari sa pawid ay nilagyan na rin ni Mario ng mga tinik ng kawayan at nagsabit ng duldul sa bawat kanto ng bubong sa labas ng bahay. Pagsapit ng gabi, hindi nga nagkamali ang ama ni Lynn. 8:00 pa lang ng gabi ay iba't ibang uri na ng tunog ng mga hayop ang kanilang naririnig na paikot-ikot sa labas ng kanilang bakod na ginawa nila noong umaga. Ang mga bata ay humihikbi na sa takot dahil sa mga nakakakilabot na tunog, pero pinigilan silang umiyak ng kanilang lola at pinagsabihan na maging matapang dahil hindi naman makakatulong sa kanila ang pag-iyak. Tahimik namang nakikiramdam ang mag-asawa at ang ama ni Lynn. Hanggang sa nagsalita ito na maghanda na sila at kailangan na nilang harapin ang mga nilalang na nasa labas. Naunang bumaba ang ama ni Lynn, kasunod naman si Mario. Nagbilin pa ito kay Lynn na huwag bumaba ng hagdan at manatili na lamang nakasama ang mga anak nito doon sa gitna ng kanilang bahay. Napakadilim ng paligid ng labas ng kanilang bahay, pero nakikita naman ni Lynn si Mario at ang ama nito dahil sa ilang di pa lang naman ang layo ng mga ito sa pintuan kung saan sila nakatayo. Maya-maya ay nagsalita ang ama ni Lynn na kung sa salitang Tagalog pa ang sabi, "Alam kong hindi kayo mga taga rito. Tahimik kaming namumuhay at hindi nakikialam sa lahi nyo. Pero binabalaan ko kayo. Huwag nyo nang subukin na manakit ng sino man sa nayong ito. Dahil kung magtagumpay man kayo mapatay kaming lahat ngayon, siguradong hahantingin din kayo ng mga tao sa nayo na ito at hindi sasapat ang buhay namin
kapalit ng buhay ng buong angkan nyo. Alam ko naririnig nyo ako, pero kung ayaw nyong magpatalo, sige, subukan nyo umapak sa bakuran namin kung kaya nyo. Paghahamon pa ng ama ni Lin. Ilang saglit lang ay may isang napakalakas na angil mula sa masukol na bahagi ang kanilang narinig. Kasunod noon ang mga nakakapangilabot at sabay-sabay na pag-angil pa. Maya-maya ay may mga natatanaw na sila na mga nilalang na papalapit. Kawangis noong unang nakita ni Lin nung nakarang gabi. Subalit, mas malaki ito at mas mabalasik ang itsura. Napabulalas naman ang ama ni Lin Gabunan ang mga ito! at inutusan si Mario na hawakan ng mabuti ang itak at itarak sa lupa. Ngunit hindi umatake ang aswang na iyon. Tumutulo lang ang laway nito sa walang humpay na pag-angil hanggang sa may isa pang gabunan ang lumabas mula sa likuran na may daladalang bagay. Maya-maya ay kinuha ito ng unang gabunan na lumapit sa kanila at inihagis ito sa kinaroroonan nila Mario. Napaatras naman sa gulat ang dalawa nung makita kung ano ang bagay na inihagis na iyon. Isa iyong kambing na halos lasog-lasog na ang katawan at wala na ring laman loob. Maya-maya pa ay umangil muli ang pinuno ng mga gabunan at sabay mabilis na umalis papalayo at naglaho na sa karimlan. Kasunod naman noon ang mga tunog ng pagaspas na tila mga ibon na lumilipad na rin papalayo. Maging ang ibang mga angil ay unti-unti na ring nawala hanggang sa binalot na ng katahimikan ang paligid at huni na lang ng kulingling ang maririnig. Napabuntong hininga ang ama ni Lin at sinabing, "Ta, daliwon masulod yun. Kita uwa yun sanda." Na kung sa Tagalog pa, "Tara na, pumasok na tayo sa loob, wala na sila." Nagsalita naman ang pabiro si Mario. "Abi ko tay mapainkwentro yun kita. Na mapinsar ko palang na makaon kamo it aswang, daw matangis yun ako. Kamu pa man sa unhan, hindi ko gid mabaton, nga madulaan it ugangan, nga maisog nga tao." Sa Tagalog, akala ko tay mapapalaban talaga tayo. Iniisip ko palang na makakain kayo ng aswang. Naiiyak na ako. Kayo pa naman ang nasa unahan. Ayokong mawala ng biyanan na matapang na tao. Hanggang sa nauwi sa kantsawan at tawanan ang pag-uusap nilang lahat. Matapos ang pangyayari na yun, ay hindi naman naulit ang panggagambala sa pamilya ni Lin at Mario. Sa ngayon po ay kasama na nila sa bahay ang mga magulang ni Lin. Nagpadugtong na lamang ang mga ito ng espasyo para sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa karanasan ng aking kaibigan. Alam ko po na hindi ito kapanipaniwala sa iba, lalo na sa mga taga-syudad. Pero ito ang katotohanan na bumabalot sa aming bayan. At kahit saang lugar, maging sa ibang bansa, ay hindi maitatanggi na meron ding mga nilalang ng dilim. Maging ako man po ay maraming karanasan na nais ko ring ibahagi sa inyo sa susunod. Sana po ay magustuhan nyo at mapili na mailatahala ang kwento kong ito. More power pa po sa channel nyo na Katotohanan at Misteryo. Sa muli, maraming salamat maging sa lahat ng tagapakinig. Keep safe po and God bless. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki.
Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.